And I hope na nasa mabuti po kayong kalagayan. Ano? Lagi ko pong sinasabi yan, even sa mga preachings natin, ano man ang ating mga pinagdadaanan, ano man ang ating mga challenges, gaano man po katindi, gaano man kahirap, naniniwala po ako na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Hindi ko man kayo nakikita, nakikita po kayo ng Diyos. At lahat po tayo nandito ngayon, no? Ako excited ako sapagkat it's our fourth day of our prayer and fasting. Pastor AJ and I are continually praying and fasting. Iba siguro sa atin, nagfa-fasting pa rin hanggang ngayon. Mamaya, fasting na ulit kami. Nag-break lang kami kanina. Napakasarap isipin, ano, nasabi ko nga na sa church, after the long day, ng mga trabaho, iba nag-aaral, iba may mga sakit ngayon, pero sama-sama po tayong nagsasama-sama tayo virtually, pero dikit-dikit tayo spiritually. And I believe na yung Diyos na kumikilos sa Old Testament and even doon sa panahon ni Jesus, siya rin pong Diyos na kumikilos sa buhay po natin ngayon. At mamaya po, siguro mamaya nyo na i-type, no, pagka medyo patapos na ako para hindi matabunan ng mga ipapatype ko, no. Type nyo po yung inyong mga prayer request. And by the way, I highly encourage you kung meron man po kayong mga prayer received, meaning mga praise reports, mga pinag-pray nyo lang siya ng Monday tapos sinagot na ni Lord na ngayong Thursday, i-praise report nyo dyan sa comment section para mabasa po natin so that we can praise God together. Iba siguro sa atin, nasa bahay, iba nasa labas, no? I hope na naririnig nyo ako ng malinaw sapagkat hindi ito patungkol lang sa naka-Zumba tayo or naka-on-site or naka-online. Patungkol ito sa clarity ng pagkaka-receive ninyo ng salita ng Diyos. Kasi importante yan, no? Yung clarity, no? Para at least mahirap yung hindi natin nauunawaan yung mga napapakinggan natin. Kaya napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Kasi di ba kahapon, pinag-usapan natin, declaration natin, as for me and my family, we will serve the Lord. Family and relationship. At nung una pa lang, di ba, dinil na natin yan. Nagkaroon tayo ng spiritual reset, nagkakaroon tayo ng restoration. Ngayon sa prayer and fasting day 4, meron pa tayong 4, 5, meron pa tayong 2 araw bukas, ano, may Friday and Saturday pa tayo, no? Hold on lang kayo diyan at napakaganda ng mga i-share ko sa inyo galing po sa salita ng ating Panginoon. So ulitin ko po, magandang gabi sa ating lahat. Good day sa inyo. At alam niyo po, napakaganda ng pag-uusapan natin bago po tayo manalangin, ano, kasi today ang sentro ng ating prayer ay patungkol po sa church leadership, yung mga namumuno, no, sa ating simbahan. At ano pa purpose? Bakit ba tayo nagkaroon ng pastor? Bakit ba may teacher? Bakit ba nagtuturo kami ni Pastor AJ? Bakit ba ako nagpipreach every Sunday? Bakit ba ako nagpipreach araw-araw? Bakit ba ako naglilid? Napakaganda niyan kasi sa church po natin o sa ating pong personal journey ng ating faith, no, madalas nakikita natin yung gifts ng ibang tao. Yung iba siguro sa atin, nakita nyo, di ba, may gift of teaching, iba, ang galing kumanta, galing sumayaw, yung iba, ang galing gumawa ng graphics, yung iba, ang galing mag-edit, ang galing magsalita, ang galing mag-interpret ng interpretative dance, yung iba naman, ang ganda ng boses, tapos makakakita tayo ng mga evangelists, mga pastors, may mga teachers. Minsan nakikita natin yung ibang tao, pero kadalasan po nakikita natin yung tunay na purpose, bakit may mga prophets, bakit may mga apostles ng unang panahon, bakit may mga pastors tayo, may mga teachers. Ngayon, ipapaliwanag ko po sa inyo, bakit may pastor? Bakit may teacher? Bakit ako may leader? Bakit ako nandirito sa church? I-type nyo nga po muna sa comment section kung naririnig nyo kung lahat na naka-off ng camera. Bakit? Sige nga, hindi po yung bakit na chicken, ha? Para baka mamaya gutom na kayo. Bakit yan? Bakit? Gusto kong buksan natin saglit yung ating mga Bibles. If you do not have your Bibles, please look at the screen. Thank you sa mga nagko-cooperate. I like that. Ephesians chapter 4 verses 1 through 11. Verses 11 through 14. If you don't have your Bibles or gusto nyo dito na lang, pwede rin. But if you want to clarify, i-check nyo kung tama yung binabasa ko, tignan nyo lang yan. Nasa NLT na translation tayo. No? Basahin ko muna and then explain ko yung context. Sabi ng verse 11, now these are the gifts. Tignan nyo, ha. These are, meaning hindi siya isa, marami.
Ito daw yung regalo, may binigay daw si Lord na regalo sa simbahan. Yung simbahan, lagi nyo tatandaan, hindi yan yung building. Church building ang tawag doon. Pero kung titignan nyo ang church sa original Greek, ang ibig sabihin niyan ay ecclesia, meaning the called out ones, the assembly of people. So meaning to say, kapag ka nagkaroon ka pa ng word study dito, contextually speaking, pag sinabing church, it has nothing to do with the building. It has nothing to do with the structure. You need to catch this. Church has something to do with the group of people, meaning tao ang simbahan. I am the church, you are the church. Sa mga nagtatrabaho ngayon, kagaya ng mga nasa office pa. Uy, may church sa office. Sa mga nag-aaral ngayon, uy, may church na nag-aaral. Uy, sa mga kumakain ngayon, may church na kumakain. Sa mga nagda-drive, may church na nagda-drive. Kasi ang church, hindi siya building. Hindi siya structure. Ang church, tao. Okay? So, sabi niya, yung regalo daw ni Christ, which is the head of the church is the body, yung regalo daw ni Christ sa church, meron. Ito daw yung regalo niya. Apostol, propeta, evangelist, pastors, and teachers. Now, kaming mga pastor, kaming mga nangangaral, ito daw ang responsibilidad namin. Sabi ng verse 12, their responsibility is to equip. Uy, i-equip pala namin. Hindi pala kami nandirito para pakinggan nyo lang. Nandirito kami to equip. Sino daw? God's people. If you're a born again, you are God's people. Ano daw, bakit daw namin kayo ititrain? Ano gagawin? To do His work, hindi work ni pastor, work ni Christ. And build up the church, the body of Christ. Ang sinasabi ko. Now, makinig kayo maigi kasi kapag inunawa nyo to, makukuha nyo na hindi pala lang kayo tagabutas ng hindi lang pala dapat mapudpud yung puwet nyo sa kakaupo tuwing linggo. Hindi lang pala dapat nakikinig kayo lagi ng preaching. Tatawagin ka rin pala ni Lord mag-preach. Tatawagin ka rin ni Lord na hindi lang ikaw dapat yung humihingi lagi ng prayer request. Ikaw din yung nagpipray sa may prayer request. Mamaya, mas maunawaan nyo. Now, tingnan nyo. Verse 13. This will continue, o magpapatuloy daw itong pag-i-equip sa inyo until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Verse 14, then we will no longer be immature like children. We don't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like truth. Oy, hindi pala porkit totoo, mukhang totoo ay totoo na. Kaya ko kayo ini-equip theologically, practically, relationally. Pastor Ejena has been equipping you financially. Kaya importante na meron po tayong mga leaders na matitino sa loob ng simbahan. Now, bigyan ko lang kayo ng context. Mabilisan lang kasi ito. Sinulat po ito ni Apostol Pablo. Ito pong aklat ng Ephesus. Now, ang pastor po dito, si Timothy, para ipaalala sa kanila yung kanilang pananampalataya na iisa ang katawan ni Kristo, yung church. Pero iba-iba daw yung papel, iba-iba daw yung role ng bawat isa. Kaya pansinin nyo, hindi lahat nagtuturo, hindi lahat kumakanta, hindi lahat nag-a-usher, hindi lahat nagte-technical, kasi may kanya-kanya tayong giftings. Now, sa Ephesians chapter 4 specifically, itinuro niya matapos tayong tawagin ng Diyos sa kaligtasan, ibig sabihin, naligtas tayo, may proseso ng paglago. Pakitype nga muna sa comment section, process. Thank you, Aljon, for being the first to comment. So, may proseso daw ng paglago at meron daw kaayusan ang paglilingkod sa church. Merong tamang order. Hindi porkit gusto mong kumanta, kakanta ka na. Hindi porkit gusto ko mag-preach, magpi-preach ka na agad. May tamang order. Kaya may pastor, merong nagsasala. Qualified ba itong magturo? Qualified ba itong mag-preach? Qualified ba itong mag-lead? Now, sa verse 11 to 14, ipinakita ni Apostle Paul na si Kristo mismo ang nagbibigay ng leadership gifts sa iglesia, sa church. Apostle, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Hindi ito title lang para magmukhang, importante ako I'm the main man, I'm the pastor. Hindi ganun yan.
kundi para makita ninyo na yung ginagawa naming mga pastor at mga leaders natin dito, shout out sa mga reinforcements na naririto, shout out sa mga core leaders na nagpapaka-core leaders dito, para makita ninyo na meron kaming malinaw na purpose sa buhay ninyo. Now, bakit niya binigay yung mga leaders? Bakit meron kang leader? Kaya kung wala dito yung leader mo, sabi mo, leader, pasok ka na sa Zoom, nagtuturo na si pastor. Now, bakit ka may leader? Hindi para gawin lahat ng gawain, hindi para all the time ako lagi magpipreach, ako lagi maglilid ng worship, kundi para i-equip daw ang mga tao ng Diyos. Kung nakikinig ka ngayon, panahon na pakinggan mo ito, kasi i-equip ka ng ating Panginoon through our pastors. Ibig sabihin, ang trabaho daw ng pastor, ng mga leaders, ihanda kayo. Sanayin ko si Kevin, sanayin ko si Rans, sanayin ko si Ralph, sanayin ni DJ si Aljon, palakasin sila para sama-sama tayong magtrabaho sa karya ng ating Panginoon. Nakuha ninyo? Now, hindi ito trabaho, yung ginagawa ko kasi, hindi lang ito trabaho ni pastor. Trabaho ng lahat mag-evangelize, trabaho lahat na mag-invite, trabaho lahat na maglingkod sa Diyos. Now, ang point, ang leadership mahalaga hindi lang para sa amin. Mahalaga to sa growth ninyo, sa bawat member. Kung dinedeclare mo, member ako ng church na to, hindi pwedeng wala kang gagawin. Kaya importante matutunan mo ito. May i-deal si Lord sa'yo ngayon habang nagpe-prayer and fasting ka. Now, samahan nyo ako sa ating topic sa gabing ito entitled, Are we growing up in Christ? Yan. Puro patanong yan. Para at least sagutin ninyo. Lumalago ba ako kay Kristo? Kasi pakinggan nyo ito maigi. Pwedeng matagal ka na sa church pero hindi ka pa rin malalim kay Christ. Sobrang dami ng nag-church ngayon, immature pa rin kay Christ. Mamaya, ako maniwala kayo. Ang ganda nito. Now, I believe yung mga pag-uusapan natin, wala dito yan ha, mga ano to, mga growing to mga nakakausap pa ngayon, mga maturing. Tignan nyo ha. Lumalago pa talaga ako kay Christ or am I staying spiritual babies? Yan. Sa Bible po kasi meron tinatawag na mga spiritually infant. Ibig sabihin yung mga bagong Christian. Sino dito, 2 months ka palang Christian, 3 months. Yung iba naman, 4 months. Yung iba, pastor, 6 months pa lang. Yan. Mga bago pa lang sa pananampalataya. Now, tonight, pag-uusapan natin, paano ako mag-grow from baby Christian to a mature Christian? If you're ready right now, i-hit mo muna yung heart reaction para at least nakikita ko ready yung mga puso ninyo mag-receive. Ang ganda nito. Basic lang to. Now, tingnan nyo. Verse 12. Their responsibility, meaning may previous verse, responsibilidad daw naming mga pastor, mga teacher, mga leaders, is to equip God's people to do God's work. Oy, yung pagtatrabaho pala sa kaharian ng Diyos, hindi trabaho lang ng pastor yan. Trabaho namin na i-equip kayo para gawin yung pinagagawa ni Lord. Number 1, paano ako mag-grow? Paano ako mag-mature as a Christian? Paano ako mag-grow kay Christ? Number 1, be equipped. Type nyo sa comment section. Be equipped. Sige nga, andyan pa ba? Yun, be equipped. Grabe. Be equipped, be equipped, be equipped. Tignan nyo maigi ha. Bakit ibinigay ni Lord, ay by the way, sana naman ang tingin nyo pala sa amin ng mga, sana naman ang tingin nyo sa amin ni Pastora at saka yung mga core leaders, sana ang tingin nyo sa amin gift, tinitignan nyo ba kami bilang regalo sa church? O parang, pahirap yan. Ay, nako na naman, yan na naman yan. Tandaan nyo ha, kaming mga pastor, kaming mga leaders, regalo kami ni Lord sa inyo. Tinitignan nyo ba kaming regalo o pahirap? Sorry for that, pambuisit sa buhay ninyo. Pag ganun ang tingin nyo, hindi kayo mag-grow. Kasi biblically speaking, regalo ni Jesus ang mga leaders, ang mga pastor, ang mga teachers sa inyong mga members. Now, bilang mga leader, binigay kami sa inyo para i-equip kayo. Hindi lang ako nandito para mag-preach araw-araw. Imagine niyo Sunday nag-preach na ako. Magpi-preach ako ng Lunes, mag-share ako ng Martes. May tuturuan pa ako ng Wednesday. Kanina nag-recording ako, tapos meron pa akong kinaunsilan. Tapos magtuturo ko sa inyo. Bukas magpi-preach ulit ako. Magpi-preach bukas si Pastora. Saturday magpi-preach ulit ako. Sunday magpi-preach ulit ako. Hindi lang ako nandito para mag-preach at magturo. Although part naman yun ng trabaho ko. Pero tandaan ninyo, nandito ako para i-equip kayo. Nakakita na kayo ng coach sa
Sa volleyball, basketball, nakakita naman kayo, nasa sideline siya. Bakit kino-coach ni Freddie Roach si Pacquiao? Why? Kasi gusto ni Freddie Roach mag-improve at maging ready, catch this, maging ready si Pacquiao sa laban. Bakit namin kayo kino-coach? Bakit namin kayo pinagsasabihan? Kasi gusto namin mag-improve yung spiritual life ninyo. Bakit namin to ginagawa sa inyo? Kasi gusto namin maging ready kayo. Kasi whether you like it or not, haharap kayo sa mga pagsubok. Kaya ginagamit ng Diyos ang mga leaders ninyo, pasalamatan yung mga leader nyo. Kung ikaw ay leader mo si Chini, leader mo si Sister Rosby, leader mo si Kuya Ralph mo, leader mo si Pastor, leader mo si DJ, pasalamatan mo may leader kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto niyan mag-improve ka. Tingnan mo, love-love, oh, love-love. Para maging ready tayo. Kaya pakinggan nyo maigi ito. Kasi yan yung prayer item natin, mga leaders natin, di ba? Recognize the way your leaders are equipping you. I-recognize nyo, bakit ako sinasabi lagi ni Pastor mag-life group? Kasi part yun ng equipping. Bakit kinakailangan may one-on, ba't may life planning? Ba't pinakikialaman pati pera ko? Pati pagtatides ko pakikialaman. Pati pag first fruit ko, i-check. Why? Kasi nga mga babies, chine-check namin yung mga bata kasi may mga attitude minsan yung mga bata na akala nila tama. Ba't kailangan pa ipagpaalam? Ba't kailangan pang approval? Ba't controlling naman yan. Tandaan ninyo, ang controlling may dalawang side, isang positive, isang negative. Subukan nyo wag kontrolin yung pera ninyo. Gastos kayo ng gastos. Ewan ko na lang kung saan pupulutin. Subukan ninyong wag kontrolin yung mga anak ninyo. Gusto ko maglaro ng posporo, gusto ko maglaro ng kalan, open the kalan. Subukan yung wag kontrolin. Yung sinasabi ko, controlling in a positive sense. Subukan yung wag kontrolin ng government yung traffic. Eh di lalo nagka-traffic-traffic. Nakuha niyo po ibig ko sabihin. Mag-hard react nga po kayo kung natututunan ninyo yung mga sinasabi ko ngayon. Kaya pag may mga sinasabi sa inyo hindi nyo maintindihan, tanungin nyo muna, saan ang gagaling si pastor, si pastora? Saan ang gagaling si brother DJ? Bakit niya sinasabi to? Saan ang gagaling to? Ba't ako pinagbabawalan magsuot ng ganito? Why? Kasi may tamang konteksto ang life group o ang pagkokontrol, ang pag-check. Yung mga trainings natin, accountability groups, be teachable. Type nyo nga sa comment section, be teachable. Ganda nitong ano natin, ng message ngayon, pang leadership. Be teachable. Listen actively and then apply it so that you can learn from it. Kasi ang tunay na natuto, na-apply. Use your gifts to serve others. Wag lang puro consume. May mga ganyan pumunta ako sa church. Ano kaya maibibigay sa akin ng church na to? May mauutangan kaya ako dito? May mag-gcash ba sa akin dito? Sino dito, wala namang masama doon na tulungan ka. Pero sino dito, naisip nyo na, Lord, pagpalain nyo ako financially para makapag-gcash naman ako sa mga nangangailangan ng tulong dito. Alam niyo, isa yan sa prayer ko, Lord, dumating nawa sa punto ng buhay ko na hindi na mahirap sa akin mag-gcash sa ibang tao para pag nangangailangan ng tulong. Ang tawag ko dyan ay generosity fund. And I praise God, meron akong generosity fund ngayon. Sino dito ganun yung mindset ninyo? Hindi yung, ay sana ako yung bigyan dito. Ang tawag ko dyan, tawag namin mga sa street smart, sa mga kapwa ko mga tambay dati. Ewan ko, sorry for the word, buraot. Anong maibibigay mo sa church? Yun ang point. Ang tunay na nagmamature, nagmo-move sila from consuming to producing. Lord, pagpalain niyo po yung agency ko. Lord, gusto ko po makapag-first fruit. Gusto ko po makapag-expansion. Lord, wala pa po kami musical instrument. Lord, bigyan mo ko malaking pasok ng pera. Gusto kong sagutin yung keyboard. Gusto kong sagutin, Lord, yung isa naming signage. Lord, kinakailangan pala namin ng isa pang aircon. Lord, bigyan mo ko ng magandang deal ngayon. Sasagutin. Sino sa inyo ganun ang mag-isip? Yan ang prayer natin. Ini-equip namin kayo para maging generous. Lord, bigyan mo ko ng magandang boses para naman si pastor hindi na puro siya na yung nagpipreach, siya pa kumakanta. Lord, baka naman meron sa inyo dito kumakanta talaga, ayaw niyong ipagamit. Please, I plead you. Kailangan natin ngayon ng mga backup muna. Hindi backup dancers ha,
backup singer, kami pa rin na magli-lead, pero pa konti-konti ititrain na namin kayo. Hindi ako magaling, pero gusto ko lang ma-train kayo spiritually. Para gusto ko may mga iba nang umaawit sa stage. Ang lawak ng stage natin. Gusto ko lahat po tayo ma-involve na sa ministry. Be teachable, use your gifts. Pakinggan maigi. Tandaan, growth starts, if you want to grow, growth starts when you allow yourself to be equipped. Gusto mo lumago? Magpa-equip ka. Kaya saludo ko sa mga nandirito, mga disciples natin. Alam mo, may naririnig ako sila sa pastor. Tuwan-tuwa ako every time meron tayong mga training. Sabi ko, bakit? Kasi pastor, natututo ko na may mentoran kami. Tapos may mga leaders nagsasabi, ang kulang sa akin training. Pastor, kulang tayo sa training, dagdagan natin. Hindi yung ano ba naman yan, training na naman? Ano ba naman yan? Kaka-preach lang, bukas may preaching ulit. Kaka-pray lang, may pagpe-pray na naman bukas. Tapos, meron na naman convergence next week o next week. You see, we love training and equipping. Gusto mong lumago, dapat lagi ka nagpapatrain. Pangalawa, verse 13. This will continue. Oy, yung pagtitrain namin sa inyo, Pastor, kailan mahihinto yung training sa amin? Pag namatay na kayo. Hanggat hindi pa kayo namamatay, hindi hihinto ang training. Because if you want to keep on growing, you need to keep on training. Sabi ng verse 13, this will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son. Una, be equipped. Pangalawa, be engaged. Type nyo sa comment section, be engaged. Siguro alam nyo na yung pattern ng outline ko ngayon. Tatlong ito. Una, be equipped. Kung meron kang talents, ipagamit mo kay Lord. Pangalawa, be equipped. Spiritual growth is not just personal. It's corporate. Kaya pansin nyo, sabay-sabay tayo nagpipray. May time kayo mag-pray sa inyo lang. May time tayo na dito lang. Sama-sama tayo. Kasi ang spiritual growth, hindi yan personal lang. Corporate yan. Tignan nyo unity. Meron ba namang united na mag-isa lang? Kaya na kailangan, sama-sama po tayo. God wants unity in the body. Hindi division, hindi competition. Participate actively in our church sa mga life group ninyo. Kaya sabi ko nga, mag-join na kayo sa life group. Sa mga wala pang regular life group dito, magsabi kayo sa akin, Pastor, si leader ko, si kuya, si ate, si sister ganito, pero hindi kami minimit. Sabihan nyo kami so that we can address that sa mga leaders ninyo na, Pastor, ay brother, hindi mo na namimit to 3 linggo na kayo hindi nagmimit. Anong problema? Sa mga working dyan, bigyan nyo naman ng time sa mga nagninegosyo, sa mga may agency, bigyan nyo naman ng time yung mga binigay sa inyo ni Lord na mga kaluluwa. Just try to imagine, inirin ninyo, pinanganak ninyo, tapos hindi nyo aalagaan, anong tawag natin doon? Irresponsableng magulang. Ganon din sa leadership. Pag meron na kayong dinidisciple, meron kayong good news, meron kayong sinara ng gospel, minimit nyo na, nire-right start nyo na, huwag nyo namang hihintuan, be consistent. Why? Kasi importante yung consistency sa growth ng life group. O sa mga nandirito, be part of a life group. Huwag kayong a-absent. Huwag basta-basta. Stop comparing your journey to others. Ala, bakit siya ganito? Kaya hindi ka lumalago kasi hindi ka na-engage kasi kino-compare mo yung sarili mo sa growth ng iba. Mag-focus ka sa growth mo, tsaka sa contribution mo sa life group, sa church. Tapos, resolve conflict quickly. Yan. Unity matters more than ego. Yung iba siguro sa atin dito, may mga hindi nagugustuhan attitude minsan ng mga kapatid sa faith, ka-churchmate. Alam mo, imbis na i-address sa pastor tsaka sa leader, pinagchichismisan pa ninyo. Gumagawa ng GC, o kaya hindi gagawa ng GC, mag-uusap lang sila. Fellowship daw kuno, pero pag-uusapan yung kamalian ng iba. Fellowship lang kuno. Alam mo, pag-pray natin si ano. Pero ang nakikita lang natin yung negative, pero hindi agad, pakinggan niya maigi. Chismis yan kapag ka hindi naman involved yung kinakausap mo pero kinikwento mo. Kaya pag may problema, alam mo, may problema ka kay Brother DJ. Example lang naman to Si Aljan may problema kay Brother DJ. Huwag niya nang ikalat. Kausapin niya mismo ako o kaya si Brother DJ. Nakawa ninyo? May problema kayo kay Sister Chini. Huwag niyo nang pagchismisan na magkaka-life group. Sabihin niyo na, Pastora AJ, can we talk? I have a problem with my leader. Ganon. Resolve conflicts quickly. Mag-type nga kayo ng amen kung may natututunan kayo practically. Ganyan lumago. Hindi yung mag-uusap-usap kayo, kikim-kimin ninyo, tapos aalis na lang kayo, hindi na kayo magpaparamdam. Alam niyo yun, immature. Ayun yung sabi ko lagi Ako, mabait akong, alam mo yun,
masama ako dati, magulo buhay ko dati. Pero I am always ready for confrontation. I am a gentle pastor. You know that. Alam niyo kung paano ako magsalita dito. Ganun niyo rin ako makakausap personally. Pero I am always ready for confrontation. Sa mga taong kilala ko, handa ako sa confrontation if it is necessary. Kaya magsalita po tayo. Hindi yung, ina-address ko to kasi na-topic naman natin yung leadership tsaka sa church unity. Huwag kayong maniniwala kung kani-kanino lang. Kung halimbawa may kinikwento sa inyo tungkol kay pastora, tungkol kay pastor, tungkol kay Sister Rosby, ba't sa akin mo sinasabi? Diretsuhin mo si pastor, kausapin. Alika, hindi mo ba kayang kausapin si pastor? Kausapin niyo ako directly. Alam niyo kung bakit? Importante na nai-engage tayo even sa mga uncomfortable confrontation. Kung itong uncomfortable confrontation ang magbibigay sa akin ng growth, I will do it. Kaya I praise God sa mga taong dinidiretsa kami ni Pastor. Alam mo, Pastora, ganito. Alam mo, si Sir Chini, ganito. Alam mo, ano, ganito. Alam mo, yun yung mas maganda. Harap-harapan, hindi yung talikuran. Kasi magkakapatid tayo eh. Why? You cannot grow fully alone. Growth happens in community. Kaya yung mga wala lagi sa life group, sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit, hindi ko kayo sinasabihan mag-life group para lang trip ko. Ang life group, design niya ng Bible. Hindi ka lalago hanggat wala ka sa community. Kaya may tinatawag na life group. Kaya sa mga hindi nagla-life group, tandaan nyo ito. Hindi masaya ang spiritual journey kung lagi na lang Sunday service lang kayo umattend. You need a life group. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag nag-offer sa inyo isang tao ng mentorship, mentoran kita, disciple kita, matuwa kayo kasi hindi lahat ng tao may nagme-mentor. Sa akin nga lang, kung may nag-mentor lang sa akin as early as 17, hindi na ako magdadrug siguro. Kung may nag-mentor lang sa akin as early as 15, hindi na siguro ako magyayose ng pilip na mahaba. Kung may nag-mentor lang sa akin as early as 16, hindi na sana ako nagshabu. Kaya ngayon, pag may nagme-mentor sa'yo, pasalamatan mo. Mag-engage kayo sa discipleship. Paulit-ulit yan, hindi ako magsasawang i-encourage kayo mga kapatid. Be engaged in our church, be engaged in small group. Lastly, verse 13, this will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord. Pangatlo, be excellent. Type nyo nga sa comment section. Be excellent. Hindi lang tayo mag-engage, hindi lang tayo magpa-equip, maging excellent naman tayo. Imagine niyo excellent kayo sa trabaho, hindi kayo uma-absent. Sa church pala absent kayo. Hindi kayo natatakot na wala magpapasa ako ng ano tag dito. May job order ako, nanginginig kayo. Pero pag kay Lord, wala lang, hindi, mo yan. Life group lang naman, church lang naman yan eh. Hindi mo alam, yung nagbigay ng trabaho sa'yo, yung Diyos na pinupuntahan mo, siya yung nagbigay ng trabaho sa'yo. Pagka kay SM, hindi kayo humihingi ng tawad, di ba? Magkano yan? Babayaran ko yan. Anong discount? Wala. Oh, may sale. Oh, add to cart na yan. Pero pag kay Lord, baka pwedeng next month na lang. Hindi ko kasi napagandaan yung tithes ko. Hindi ko kasi napagandaan yung first fruit ko. Hindi ko kasi napagandaan, Lord, yung mga dapat kong gawin. You see, that's immaturity. Maturity is the ultimate goal. Inside-out transformation ang tawag dyan. Hindi ilang ito knowledge, kundi character, actions, and alignment with Christ. Paano ko, Pastor, one word lang. May nagtanong sa akin, Pastor, paano ko nalalaman kung nagmamature na isang tao? One word, obedience. Yung pagsunod. Mas sinusunod pa rin ba niya yung laman niya o sinusunod niya na ang salita ng Diyos? Kaya dapat nagre-reflect sa atin mga Christians. Yung salita natin, yung mga choices natin, maging excellent tayo dyan sa relationship, maging example kayo ng maayos sa relationship. Mag-serve tayo consistently, not occasionally. Mag-church tayo consistently, not occasionally. Mag-life group tayo consistently, not occasionally. Be accountable, be humble, be teachable. So, ang tanong ko ngayon, as I end, saan area ng buhay mo kailangan mo mag-mature? Sige nga. Saan area ng buhay ko kailangan ako mag-mature? Finances? Pwede. Relationship? Pwede. Pananalita? Baka kailangan ko mag-mature? Commitment? Baka kailangan ko mag-mature? Ano practical steps dyan?
No? Huwag nating hayaan yung PLDT, paulit-ulit yan. Prayer meeting, live group and Lord's Day, devotion, ah yung training. Huwag po natin pabayaan. Kasi commitment natin kay Lord yan. Maturity requires discipline, intentionality, at community support. Maniwala kayo. Kaya sabi ko nga sa'yo, babalik pa rin ako, mag-life group na kayo. Pasok kayo sa life group. Pastor, pastora, saan ba ako pwedeng pumasok na life group? Kasi yun ang isang ginagamit ni Lord para equip ka. Alam mo, ang sarap pag may leader. Maniwala kayo. Sino dito, maging honest kayo, mag-type kayo ng I love it. Sino dito na-enjoy ninyo? You are blessed. Hindi perfect yung pastor niyo o leader niyo, pero nagpapasalamat kayo kasi meron kayong leader. Mag-type nga kayo sa comment section, I love it. Yung mga hindi nag-comment, baka wala pang leader yan. O yung iba siguro, nasa biyahe. Alam nyo, ini-encourage ko kayo. Huwag kayong papayag na matatapos ang prayer and fasting na wala pa kayong inaatin ng life group. Kasi, ang sarap. Alam niyo kung bakit? May nagko-correct sa'yo, may kasama kang mag-rejoice. Sabi ko nga sa mga Thursday group ko, alam nyo, hindi nyo lang ako kasama sa hirap, ay sa ginhawa. Kasama nyo rin ako sa hirap. Kasama nyo nga rin ako pagka manliligaw na kayo, akala nyo ba killjoy ako? Baka samahan ko pa kayo pag nag-propose kayo sa mga girlfriend nyo sa tamang panahon. Ang sarap pag may community. Hindi perfect. Pero alam ko, ginagamit ito ng Lord para mag-mature tayo. At huwag niyong isipin na kapag nasa community ka na perfect lahat. Kasi kapag nasa community ka, makakakita ka ng mali ko. Makakakita ka ng sablay ko. Maniwala ka, mukha lang akong ganito, pero meron din ako mga weaknesses. Ganon din si Pastora, ganon din si DJ, ganon din si Chini, ganon din si Ralph, ganon din si Rans, ganon din si Sister Rosby, at lahat pa ng leader dito. Ngayong gabi, tanongin natin ang sarili natin. Am I growing in Christ? Reminder ni Paul, be equipped. Ni Pastor Paul, reminder ni Pastor Paul, be equipped, allow leaders to prepare and train us. Hayaan mong yung leader mo i-train ka, tsaka i-prepare ka, kasi sinasabi nila, coming from the Word of God. Be engaged. Let's grow together in unity. Magkaisa tayo, wag tayo mag-away-away. Pag may hindi pa kakaunawaan, sabihin, wag pagchismisan. Kasi isa yan sa mga sumisira ng relationship. Sa loob man o labas ng simbahan, chismis. Be excellent. Strive for full maturity in Christ. By the way, gusto ko kayong iwanan sa ganito. Hindi porkit nasa loob ng simbahan perfect na. At hindi porkit kasama mo sa church, may full maturity na. Kaya, papagbantay pa rin tayo. Growth is not automatic. It requires discipline, community, and intentional application. Lord, thank you for giving us leaders to equip us. Nagpapasalamat ako may pastor ako. Nagpapasalamat ako may pastora ako, may leader ako. Help us to be equipped. Lord, tulungan niyo yung puso ko na kapag kinokorek ako, mag-respond ako ng maayos. Hindi yung pa-victim ako lagi. Hindi yung ako yung kawawa, ako yung inape. I-check ko rin yung puso ko. Baka mamaya mali naman talaga ako. Help me to be engaged and to be excellent in you. To be mature. Transform our hearts, our minds, our actions to reflect Christ fully. It's in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. See you tomorrow. Napakaganda po ng pag-uusapan natin. I-type nyo na po yung inyong mga prayer requests habang pinagpipray po tayo ng ating pong prayer leader ngayon, si Brother Rans. Take it away.